the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And His love.
goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes down. The little man of good man on His word, more than the wealth of all the wicked. Oh yes, oh yes, oh yes. He that lies no hungry for the lack of food, but those who will beg the Lord must have the good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Jesus, 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 you're the same, never, never change. Yesterday, today, and forever. Living in your love, living in your mercy, living in your grace, day after day. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, you are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. Jesus, you're the same, never, never change. Yesterday, today, and forever. Living in your love, living in your mercy, living in your grace, day after day. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, you are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. Because Jesus, Jesus, you're the same. Yon, good morning, Good morning, Jesus. Morning, good morning. Amen. Narito na naman po Kamusta kami. tayong lahat, Comfy Family? Yes. Amen. Yes. Ganap Amen. at kasiyasiya, alive in Alive in Christ. Amen. Yung awitin natin, Yes, yan opo. may kaugnayan sa ating paksa today. Amen. Amen. At tuwing Webes, pinag-uusapan natin yung attributes of Attributes God. of God, Attributes yeah. of The communicable and incommunicable attributes of God. Itong umaga na to, yung incommunicable, Incommunicable. yan. Incommunicable. yung omnipresent, Omnipresence of God. omnipresent God. Omnipresent. Ayan, ano ha? Amen. Thank you, Lord. Good morning po from North, East, West, South. Tama. At ganun din po sa mga taga-ibang bansa. Thank you, Lord. Happy watching po sa inyong lahat. At alam ko na kayo ay kanina pa nag-aantay para sa mga pagtuturo para sa umagang ito. Minister Arnold. Amen. So, wrong timing. Excuse me po. Makatigil po.
Yan, good morning po sa lahat. Una sa lahat sa mga... Tumalikod si Arnold, kita rin naman. Hindi, kumati Abi, kasi relax. bigla yung ilong ko. Gusto kong Baka ano yan, pagka yun nung mga panahon natin, pag, di ba kumati yung kamay, ano ibig sabihin? Magkakapera daw. Pag kumati yung paa, Gustong gumala. Maraming gustong gumala. Pag kumati yung ulo, May may kuto. Sige pa, sorry po. Eh Good morning. pagka kumati yung ilong. Oh, shh. Don't say bad words. Yes. Okay, anyway, good morning po. Una sa lahat sa aking mga... Ay, alam ko, pagka mga kumati yung babae. Ayan. ilong. Ano ba? Hatching. Hatching, okay. Ah. Babahin. Parang sa Kapampangan, ano yun? Hindi. Aching. Aching. Kasi wala yung H eh. Hindi, ache. Ache. Diche. Ate. Ay, asan ba tayo? Okay, nasa pagbati po, Pastor. At Amen. binabati ko po lahat ng kababayan ko from San Pablo City. At sa lahat ng mga prayer meeting natin, virtual and face-to-face. Good morning po sa inyong lahat at welcome sa ating GMJ. Pastor. Yung mga angkan mo. Opo naman, siyempre. Binabati ko ang mga taga Brookside, Manggahan. Ayan, thank you Lord. Alam ko nakaabang na rin tong aking kapatid. Every morning naman nakaantabay po siya. At thank you Lord si Brother Samuel. Ayan, nakapag-prayer meeting na nung last Tuesday. Inaanak ko yan, si Brother Samuel. Oo. Si Samuel, napuntahan namin, meron siyang Bumababa daw po yung plate. Platelets meron niya. siyang word na binigay si Lord. Ding. Pero abangan na lang sa Sunday. magpapasalamat sa kay Yes, sa Sunday. Sa Sunday po, opo. Si Sam pala, table tennis player pala yung Active bata. po yan, yung bata na yan. Active. Champion ba yun? Grabe, no? Nagkakwentuhan kami sa table tennis. Sabi ko sa worker, si Ana ata ang pinakamagaling. Si ano? Ana, mahusay din. Sino susunod? Marami na halo-halo Marami na na. Pare-parehas lang no? Oo. Si Sam ba yun? Opo, Samuel. Si Brother June Mangigad. Brother June, ha? Brother June, good morning. Alam namin minsan isang araw yung makakasama namin kayo dito. Hindi lang minsan, sasadyain talaga Sasadyain natin. na susunduin. Uy! Oo, para siyang para siyang yung pag nasa Amerika tayo, pag may pinadadala tayo, Sa ano tawag? home care. Door to door. Door to door, hindi naisip ni Tito Arnold. Door to door, ano yung package yung pastor? Oo, door to door talaga. Si pastor Kasi talaga. si Brother June may edad na. Opo. Tapos sabi natin, susunduin papunta. Opo. Pabalik. Anong tawag doon sa Amerika? Dinadala sa home care. Pwede. O, di ba, pastor? Pero di ba nga po, Pastor, sabi nga daw, nasa taas na nga lang daw siya ng Ay, di, bahay. pastor, papaltan ko. Oo. God's care. Yan, ha? God's care. Yan. Hindi, door to door nga. Doon sa Amerika, di ba? Nagpapador. May iba pa nga ako sasabihin sana, kaya ako pigil na pigil eh. Ano? Sa convalescent home. Huwag kang ganyan. Kaya nga sabi ko, di ko sa... Yeah. Hindi. Home care din yun. Home May care din. may kaugnayan din yan doon sa kinanta kanina. Sa 139 tayo ng tungkol sa complete knowledge Yes, and care care of of God. God. Yun ang ibig mong sabihin. Yun And yung- that is the omnipresence of God. Kasi sa iba't ibang, halimbawa, mga kapatid, pag-uusapan po natin yung omnipresence. Ano ba ang message na ipinaabot sa inyo ng the omnipresence of God? What does it say to you? How do you perceive it? What is your faith in action kapag nalaman mo tong kasi ang pag-aaral natin sa attributes of God ay para makilala natin siya ng lubusan Amen. at mabigyan natin ng ganap na luwalhati kasi habang pinag-aaralan nga natin ito, the more na makikita mo yung kamangha-manghang tinatanggap natin na mga nilikha niya.
At nararapat lamang na with full conviction, this will cause us to revere God. Yes. This, ang ating pagtugong kasi, to revere God. Pag sinabing revere God, of course, reverence and respect. Pero ang pag sinabi mong revere, it is yung bang minamahal mo siya unquestionably. Wala kang question, ibig ko sabihin. Pag sinabi mo, yun na nga, nakakamangha yung kanyang incommunicable attributes, ano? Yes, incommunicable. Parang it will move you, yung pagtugon mo is reverence and awe, worship, Worship. pray. Nandun ang lahat. Ano Halos. pa? Di ba sabi nga nung kanta kanina, no, grabe. If I go up to the heavens, you are there. You are there. Di ba? If I Sa made ibaba my man, bed on the depths, you are there. Oo, nako. Because Meron he's tayong mga the dalawang same kapatid na yesterday and magpapatotoo dyan dahil kinausap sila ni parang si Haring David, ano? Pag binasa mo yung 139, ano? Si Lord ang mangunguna sa ating lahat. The fullness of anointing be upon us, ano? Brother? Yes. Brother, ano? Yes po. Yung grabe yung ano. Habang tayo, di ba, tuwing Webes, grabe yung incommunicable attributes of God na siya lang ang meron. Yung communicable, pwede By the nating grace of God na mapa sa atin. Mapa sa Pero hindi pa rin perfect Hindi or pa rin kasi finite tayo. But more or less, by God's grace, By God's grace. yung yes. mga communicable attributes of God is manifested in our lives at ang mga nakakakita sa atin for the glory of God, Amen. mas napapadali silang lumapit sa Panginoon Diyos Amen. dahil nare-reflect natin ang glory ni Lord. Ano, Praise ha? God. Amen. Si Minister Arnold, meron siyang mga awitin dito sa omnipresence God. Omnipresent God. Ang dami natin po kasi nga. awitin dyan, Sige Pastor. nga. Amen. Okay. Ito yung pamumuhay natin din sa presence ni Lord. Ano po? So para sa inyo mga kapatid, the omnipresence of God is like this song. Living in the presence of the Lord is joy. Living in the presence of the Lord is peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. Yung sinabi niyo, Pastor, magpuri sa Panginoon. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will. You are all to me, my Lord. Really? Yeah. You are all to me, my Lord. 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 Amen. Okay. Alam niyo, pag pinag-usapan natin yung the omnipresence or omnipresent attribute ng Panginoon Diyos, meron dalawang salita o pagtuturo na napakahalaga. Yung salitang transcendence tsaka immanence. Ano, ha? So, at andun din yung mga pagpapalang nakapaloob doon. Pag sinabing transcendence, nandun yan sa Ephesians 4:6, ano? Basahin nga natin yung Ephesians 4:6. So, pag pinag-usapan natin ng omnipresent God,
yung dalawang salita ay napakahalaga na maunawaan din natin. Pag sinabi nating transcendence, basahin mo nga please, Ephesians 4 verse 6. Ganito po ang nakasaad. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ayun, higit sa lahat, Ulitin ko mga kapatid sabi rito, iisang Diyos nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. so yun yung andun din yung immanence, Pag sinabi nating immanence, dito naman basahin natin sa Colosas 1:17. So pag pinag-usapan natin ng omnipresent God, andun yung kanyang above and beyond. Yun. Pag nagre-relate siya sa atin, sa world. Pag sinabi nating immanence naman, pakibasa mo. Ganito po nakasaad. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So siya yung He holds everything He holds everything sa universe in His hand. Siya ang sustainer. Amen. So pag pinag-usapan ang omnipresence God, above and beyond, siya ay pag inisip mo, alam ko na finite lang naman yung ating kaisipan, pero sa paglalahad ng salita ng Diyos, tignan nyo kasi merong mga pagtuturong pantheism at deism. So, pag ni-research nyo, nako, parang hindi mo na mako-contain. Pero dahil sa grasya at awa ng Panginoon Diyos, nalahad sa salita niya, at sa mga pagtuturo, salamat sa mga binigyan ng wisdom ni Lord dito sa omnipresent God na nandun. Kasi hindi mo rin siya yung salitang, hindi mo siya pwedeng limitahan din, hindi mo siya pwedeng i-contain. Siya ay above and beyond, at siya ang within and without. Pwede siya yung far and near. Pwede ba yun? Far and near. Oo, malayo. May kanta tayo. Malayo man, malapit din, pilit mo ring. Ay, ano ba yun? Hindi ate. Ano ho yan? Standard song ho yan. Folk song, mga Tagalog, Hindi, Filipino. naalala ko lang yung mga ibinibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Paano mong parang hindi... Siguro by God's grace, finite You're nga near tayo. yet so far. Kaya Ganon. nga, yung it will cause us to revere. Meaning to say, lovingly, without question, with full conviction, His glory must be comprehend by humans, by God's grace, how wide, how deep, how long is the love of God for all of us. Parang grabe pala tong omnipresent God. So, transcend, above and beyond. Tapos, He controls in His hand, immanence, sustainer of the universe. He controls, kaya hindi nagbabanggaan. Part lang tayo nung sa earth. Yeah, part lang tayo ng universe. Tapos, Ang earth. ang pagtugon ng mga tao, kakaiba, no? Kakaiba. So, kaya nga habang pinag-aaralan natin ito, dun nga lamang sa mga kanta, no? Grabe. So, mga kapatid, alam ko, habang tayo'y, so pag-aralan yung, anong doctrine yung hindi siya makontain, hindi siya limitado? O, assignment ha.
So yung isa, immanence. Yung isa, transcendence. Bahagi yan ng omnipresent God. Ano? Amen. Yan, ako. Doon tayo sa awitin. Basahin ba kagad yung ano? Ayo, word? may reverse tayo nga pala. Sige. Yeah, thank you, Lord. 1 Thessalonians 1, verse 3. Sabi dito, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Sige. Basahin lang muna natin itong mga talatang inilahad o revealed sa Word of God regarding sa omnipresent God. Sa Psalms 139, 7-12, sa Hebrews 4:13, and Jeremiah 23:24. Yung 23:24 kay Minister Arnold na omnipresent God, omnipresence kay Minister Bong, yung Hebrews 4:13. Basahin lang ni Brother Bong yung 139 talata 7 hanggang 12. It is about, so katulad nung natanong ko sa inyo, pag naunawaan natin by God's grace, growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ, growing as He reveals Himself to all of us by His grace. So ano ba ang sinasabi sa iyo kapag napag-aralan at pinag-aaralan natin itong attributes of God na omnipresent God? What does it mean to you? Yan, pakibasa lang. Dito po sa verse 7 ng 139 ng Psalms, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan kung ang aking pagtaguan ay dilim ng pusikit, padilimang parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Alam niyo yung title dito, pag binasa mo yung 139 by God's grace, parang yung habang babasahin mo, yung yung kalagayan, damdamin, nung sumulat, parang more or less, mararamdaman mo eh. At salamat na lamang dun sa New King James Version translation ng Bible, ang inalagay ay God's perfect or God's perfect knowledge ni Lord sa tao. Sa Yes. iba naman, God's complete knowledge and care. Pero halimbawa hindi ko na yung outline, yung title, ang maiisip ko dito, escape. So minsan, maraming tao na parang sa Bible, 'di ba, si Jonah. Takbo ng Tumatakas takbo, sa pero si Lord gumawa ng pamamaraan. Nagrepent, maraming naligtas. Sino pa maalala niyo sa Bible na may escape? Si Elijah. 'Di ba? Natatakot siya dahil mapapatay siya ni Jezebel. Tapos sa still voice ni Lord, naging courageous siya. Sabi, marami pa namang natitira. Kala niya parang tumatakas na. Sino pa yung mga tumatakas? Para bang nagsasabi, ayoko nang maglikot. Parang may mga pagkakataon, di ba? Meron ka bang mga naaalala dyan? So, yung mga ganon, pag binasa mo itong
kumbaga, hindi ka makakatago kay Lord. You cannot hide Biro mo yung kanyang, grabe yung poetic na tsaka wisdom book kasi yung Psalms no? Sabi doon, kahit pumunta ka sa ilalim ng dagat, biro mo, isipin mo, mag-venture ka doon, ang daming mga mga creatures doon na hindi mo alam. Tapos, kahit na, sabi doon, kahit na yung speed ng light, ganong mula light hanggang earth. Nakalimutan ko na ho, Pastor. 186. Ilang miles? Million miles? Yung pinag-aralan natin nung nag-aaral tayo. Kasi doon sa early morning, sabi niya, pagsikat ng araw, ando na siya. So, ganong kabilis yun. Kahit na nung panahon na yun, ngayon, may bullet train, di ba? May train ngayon na may magnet, ang bilis. Maauna pa sa yung Diyos doon. Tingnan mo yung kanyang Pagsasalarawan. Grabe pala, no? So, meron akong gustong tawagin mabilis lang. Sige po. Alam kong basta hindi mo makukontain. Ano kaya ang dating sa kanya nitong 139? May I call Minister Ernie? Yung binigyan siya ng awitin dito eh. And then siya na Minister. Ayan. Good morning po. Good morning. Salamat sa pagpapaunlak mo. And then, Minister Ernie, Opo. kasi habang pinag-aaralan natin itong omnipresent God, yung scriptures na naglalahad, 139, actually 1 hanggang tapusin mo na na hindi ka makakapagtago sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, sa kadiliman, tumakbo ka man na mabilis, nandun na siya. So, you were there. Pag naapuhap mo, Minister Ernie, alam ko nung meron kang karanasan, bakit naibigay sa iyo yung song na yan? And what is the title? Then later on, how about rendering that song to us? Okay. Thank you, Lord, for the opportunity again to testify for the glory of God. Kaya nga po, actually, it's a question Were you there? Ayan. Parang hindi ka makapaniwala na doon ako po, hindi makapaniwala doon sa panahon na puro, sabi nga, kolokoy ka pa, kung ano-ano pa pinagagawa mo. In fact, I knew I was self-destructing. I was the one really purposely destroying my life at that point in my life. Kinakausap ko rin siya, pero ang tingin ko sa kanya is galit na galit siya sa akin kasi sinisira ko yung buhay ko. Pero ang gagandahan lang is, kinakausap ko pa rin siya. Inaaway ko siya, But the thing is, this is a God who never gives up on anyone. So even at that point when I was in darkness, yun na nga yun. Symbolic ko yung if you're in heaven, sabihin, even in those times na wala pa ako sa Panginoon, in those times of bliss and in those times of difficulties, andun siya Yun ang amazing, di ba? Kasi nung araw ang concept ng Diyos ay pag mabait ka lang, ayan, andyan ang Diyos, di ba? Pero pag salbahe ka, tatalikuran ka na ng Diyos, iwanan ka na ng Diyos. Yun ang konsepto ko ng Diyos nung araw. Kaya hindi ako makalapit sa Kanya kasi parang napakalupit niyang Diyos na dahil nakagawa kang kasalanan, ayoko na sa iyo. Until that song came, when I realized na yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, actually hindi nagsimula. Ang pagmamahal ng Diyos sa akin ay hindi nagsimula nang isilang ako. Ito'y nagsimula bago pa nilikha ang sandaigdigan. Ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya nga, ma-amaze ka bilang tao, hindi ba, Minister Arnold, na ganun ka kabait. Alam mo yun? And then you go back to the past, makita mo na pwede na ako nasaksak, pwede na akong, ang dami yung nangyari sa buhay ko na siguro dapat wala na ako sa mundong ibabaw. Pero napapatingin, nung araw, kini-question ko na, swerte ko naman, hindi nangyari. Ay, swerte, yun ang alam ko noon, swerte at malas Yun ang salitang alam natin noon Until I became a Christian and this song was given to me. So yung mga lyrics doon ay, were you there when I was foolish? When you there when I went astray? Na all the while pala, yung presence mo, ang siyang dahilan, kaya ako
naka-overcome ng lahat ng yon. Akala ko kasi ako akala ko matapang ako, akala ko kaya, di ba? Di ba? Akala mo, kaya mo. Di ako na. Until I realized na salamat na lang that you're always there. Na you never quit on me. Imbis na pagalitan mo ako, you were saying, halika na kasi dito. Yun ang nakukuha ko doon sa kanta. Halika na kasi dito. Halika, lumapit ka na. Ayan, tignan mo lang. Alam mo yung parang yun na nga, mother's love na, kasi sabi ko sa'yo, ayan, walang sumbat. Yung kanta ng mamen, di ba? Walang sumbat, walang ka. So, how can you not love this God? Naalala ko pa dyan yung, even before we were sinners, namatay na siya sa atin. Isang nakita ko, kahit na nung ako ay nandun pa sa mali, ando na yung pag-ibig eh. It was that love that has been preserving me throughout. And it was that love that opened my eyes. And it's that same love who is transforming me right now. Lagi ko sinasabi sa mga tao, nung araw na gusto ko magpakabait, pagod na ako, ayoko na magpakabait. Because I realize, it's only the love of God. Meron nga laging binabalik-balik na word sa akin si Lord ngayon. Alam ko ano, sa Amos 5:4, seek me and live. Yung lagi sinasabi niya sa akin, mabubuhay ka anak. Papadanas ko sa'yo lahat ng gusto mong danasin na may ugnayan sa akin. But there's one thing I would require. Continue to seek me. So kung dati siya nagsisik sa akin, ngayon by His grace, He's inviting all of us to seek Him. And we have that confidence na ito ang Diyos na parang tatay na nagpapahabol sa anak pero actually gusto niyang abutan siya ng anak. Alam mo yan, di ba? Pag naglalaro, habulin mo ko. Pero sa totoo lang, gusto ng tatay na abutan siya. Ganon din tayo. Ano? Hindi siya nagdadamot, hindi siya suplado. Siya yung sabik na na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. So, basura dati, ngayon ay ginawang anak ng Diyos. Sabi nga natin, saan ka pa? So I'd like to sing this song again. And I hope the words ministered to all of us. Because we all went through this. Sige, Pastor. Were you there when I was foolish? Were you there? Teka, mali. Amen, amen. It's okay. Yeah, mababa ba? Were you there? Were you there? Anong key yan? Anong key? D. D. D ako. Amen. Aba. Yan, okay. Yan. Amen. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. You never left me. It was I
I who turn away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. Ayan. Diyan ka na lang, minister. Thank you, Lord. So, yung omnipresence attribute ng Diyos, it brings comfort to all of us. Yes. Na andyan siya. Ha? Oo nga, Minister Ernie. Tsaka po yung assurance na hindi ka na assurance. nag-iisa. Yes. Sa tao usually, pag may problema, feeling mo, kahit malaki pamilya, feeling mo nag-iisa ka. But at this point, hindi ka na natatakot kasi may kakampi ka na. Yung pang God's complete knowledge and Yes, care. because of God complete knowledge and care. Kaya may assurance, kilala ako nito eh. Amen. Alam nito, toyo ko, hindi ako kailangang magpaliwanag. So sa inyo, mga kapatid, pagka, alam mo, napapag-aralan, pinag-aaralan, ano ba ang pagtugon, ano impact, what does it, yung application. Si Minister Arnold, bago si Minister Bong, yung scripture ng... Sa Jeremiah 23. Sige nga. Yes. Yan, ako po'y natutuwa, nagpupuri kay Lord. Hindi naman kami nag-usap ni Brother Ernie. Actually, surprise guest namin. Tama ba yun, Pastor? Surprise guest. Yeah. Anyways, eksakto rin po yung kanyang sharing. Part of my sharing din po. Dito sa Jeremiah 23:23 to 24. Sabi dito, Am I only God nearby? Yung sinabi ni Pastor kanina, declares the Lord, and not a God for far away. Di ba nabanggit niyo po kanina yan? Who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares the Lord. Do not I feel the heaven and the earth? Declares the Lord. So, dito, nung binabasa ko po ito, sa kay Lord, laging ang dulo ito, declares the Lord. Declares the Lord. Declares the Lord. Yun ang una ko napansin. Meaning to say, pagka ang isang linya ay inuulit-ulit, ay pay attention na tayo. At dito pinakikita na si Lord ang nangungusap dito. Kaya, attention. Yan. So, sabi nga dito, yung God's complete knowledge and care because He is everywhere. Kita niya tayo. Ngayon, ang dumating sa akin po dito, dalawang anggulo. Dalawang side po ito. Ang nakita ko dito. Knowing that God, that we cannot hide from God. He sees everything. Dalawang bagay. Sa sinner at sa believer. Sa sinner, this is definitely a clear warning that you cannot hide from the Lord. Lahat ng ginagawa mo, kita ng ating Panginoong Diyos, kaya nga magsusulit eh. Kaya it's a warning for those who live opposite the will of God. Naalala ko ngayon isang sharing nung isang kapatid nating full-time worker, kay Lord na siya. Nung napunta siya kay Lord, ang kanyang buhay nun is mahilig siyang maghalo. Ayan. Halo. Magpiano sa iba. Magmajong. Nung napunta siya kay Lord, of course, there is the transformation. Yan, iniwan na niya yung ganun. One time, napadaan siya doon sa bahay ng kanilang pinagsesesyonan. Tinawag siya. Sabi, hindi ka muna dito. Sabi, ay, hindi na ako naglaro yung ganyan. So, talagang complete na talagang pagtanggi niya. Kaso sabi, sige, huwag ka na maglaro. Kaso medyo may call of nature ako. Upan mo muna to. Ako naman naglalaro dito eh. Naupo siya. Parang inisip niya, naupo lang naman eh. Siyempre, pag naupo ka, siyempre ilalaro mo yun dahil lumabas yung kumari mo eh. Nung naglalaro siya, ay talaga naman ang kaaway. Di pinanalo siya. Nanalo siya talaga. Tapos hanggang natapos yung laro.
nung siya ay, yung word na binigay sa kanya ni Lord. Si Lord ay nasa langit, nakikita niya ang lahat. Nilagnat siya. At talagang ganun tayo kamahal ni Lord. Talagang papaalalahanan tayo, kaya hindi tayo makakapagtago sa ating Panginoon. At doon naman sa kabilang anggulo, this is an encouragement. An encouragement for those people who trust the Lord. Yung mga taong nagtitiwala at naniniwala sa Diyos. Bagamat nagtitiwala at naniniwala sa Diyos, may mga pagkakataon pa rin na tayo'y pinanghihinaan ng loob. Dahil sa mga problema dumadating sa buhay, lalo na yung sobrang bigat, yung hindi pa natatapos yung isang problema, eto na naman yung isang problema. Hindi pa natatapos yung isang problema, eto na naman yung problema. Kung naalala niyo po nga yung inawit ni Minister Ernie kanina, the Lord is there. At may naalala nga rin po akong isang awitin. It's just a chorus part ng isang awitin. It's a standard, universal song, Tagalog song from Papuri song. Ito po yung awitin na, yung chorus lang, tuwan-tuwa sa awiting to, aawitin ko po sa inyong kapiraso yung chorus. Doon pa lang sa chorus, busog na eh. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. I want to sing it again. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. So, wala na tayong pag-aalinlangan, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin, the Lord is always there for us. He has this complete knowledge and care sa ating lahat. Thank you, Lord. Kaya purihin ang ating Panginoong Diyos sa umaga ito. Amen, sabi ni Minister Arnold, sa iba nga, Minister Bong, sa iba pala, warning, Kasi kapag hindi ka makakapagtaga, meron ako napag-aralan, meron bang lugar na pinupuntahan ng tao, meron yung tinatawag na free to do sin. Meron ba kayong nalalaman na lugar na free na gawa ng kasalanan? Meron kayong nalalaman na lugar? Ako marami akong nalalaman na lugar. Kaya maraming pumupunta ron. Yung, may pagtuturo dyan yung geography tsaka demography. So, nagsasama-sama sila dun sa isang lugar na pwedeng gumawa ng kahit ano. Tapos, yung demography, ito naman yung people's trait na nagsasama-sama sila lahat dun. Kaya, pag nakita mo, merong mga geography na tsaka demography na doon sila pumupunta, sama-sama sila kasi free ang paggawa ng kasalanan. So, itong pagtuturo na to, sabi mo nga, warning, hindi ka makakapagtago. Pero may Pastor, awitin ba? akala lang nila yun. Akala lang nila po yun. Oo nga, Na kita free ng sila, Diyos pero lahat. hindi po, Oo. yes. Malayo, far, afar, near, langit, lupa. That's why there's no such thing as a place to do freely yung gusto mong gawin. Oo. Sa lupa, freely they can do it. Pero before the eyes of the Lord, we cannot. Kaya nga Nakita si ni Lord. Minister Bong meron dyan sa Hebrews 4:13. Sige.
Pero bago po dito sa Hebrews 4:13, naalala ko kasi, Pastor, ito isa sa mga paborito ko na naibabahagi din na sharing ni Minister Ernie. Minister Ernie, you can butt in anytime. Ha? Hindi naman tayo, of course, yes, we give way. Kaya lang, di ba, sabi mo nga, it is an encouragement sa iba. Actually, sa mga true believers, itong omnipresent God is a comfort. It's a comfort. Sa comfort. Tama. Naalala niyo dun sa Matthew 28:20, I will be with you. So it is a comfort. Naalala niyo dun sa 13:5 ng Hebrews, yung I will never leave you nor forsake you. Naalala niyo dun sa 13:6, yung pangako ng Panginoon Diyos. So, pag sa ating mga true believers, it is a comfort for all of us. Doon naman sa, ito na nga, nako. Oo nga, no, Minister Ayan. Gusto ko lang i-share din kasi madalas kasi pag napapag-usapan tungkol dun sa about omnipresence, gustong-gusto ko sa mga sharing ni Minister Ernie na alala ko, kadalas, kapag nababanggit nga niya, sabi niya, Lord, dati pa naman to na, Lord, ito, nagsimba ako sa iyo, Pagtapos ito, Lord, mo ko susundan. At hindi ka bagay dun. Oo. Bagamat sabi nga, you were there. Kaya nga siguro, isa sa mga na-compose ni Minister Ernie yan, Kasi talagang tunay na walang makapagtatago sa ating Panginoon. Kahit sabihin mo na mag-excuse ka, kita at kita ka ng ating Panginoon. At thank you, Lord. Yan, gaya po niya, nasabi nga, nasa God omnipresence na tayo. God is everywhere. Isa sa mga attribute. Babasahin mo ba sa Hebrews? Hebrews 4:13. Opo, sige. Sabi nga po rito, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Maliwanag mga kapatid. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ayan, sabi nga God is omnipresent. Meron akong gustong ibahagi dito tungkol sa about the meaning ng omnipresence. Sabi rito, meaning of present, this term means that God is capable of being everywhere. At the same time, it means His divine presence encompasses the whole of the universe. There is no location where He does no inhabit. And then sabi nga rito, God is everywhere at once, and there is no place in the entire universe where God is not present. Oo, mga kapatid. Kaya rito, pinaka-simple meaning of omnipresence, yung present everywhere at the same time. Yun na po ang pinaka-simple meaning na po yun. Sabi nga naroon ang Diyos sa lahat ng dako at panahon. Tandaan natin mga kapatid, Kaya thank you, Lord. Bagamat itong pagtuturo natin, kasi malawak nga daw po ito sobra. Itong God's omnipresence. Bagamat napahapyawan na nga ito ni Minister Jeff last time about the infinite, na ang Diyos ay walang hanggan. Infinite. Infinite pala. Sila rin nila, Pastor Alex, ang time na yun, tsaka si Papang Joven ang nakaharap nung time na yon. Dito kasi makikita natin, sabi nga, walang nilalang na makapagtatakot sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ano unang pwede makita natin dito? Ano ba sinasabi ng mga talatang ito? Una, sabi nga, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Sabihin nga natin mga kapatid, walang nilalang kahit sino sa atin na walang makapagtatago sa Diyos. Kasi nga, simple lang. Kasi kita lahat ng ating Panginoon. Yun ang pinaka-meaning ng omnipresence. Kaya mga kapatid, ano bang kailangan natin gawin? Oo, mga kapatid, kasi kita niya lahat As a Christian, kailangan, andun yung tinatawag. Alam niyo yung pag-aaral natin about the transparency na tinatawag dyan. Kaya rito sabi nga ano bang kailangan? Kailangan maging transparent o maging transparency ang isang Kristiyano. Gaya ng pagtuturo nga about the transparency. Isa sa mga bagay na gusto kong gawing example dito, yung pagtuturo nung fellowship natin na yon. Kasi ako kasama ako ni Minister Boy noon. At naging pagtuturo niya doon yung sa Psalms 15.
1 to 2. Pero naging titulo niya doon, yung sabi nga, quality of being truthful. Oo. Kaya sabi nga pag sinabi natin quality of being truthful, walang liim o hayag, dapat sa Diyos. Kasi ginawa ko example dito, kapag sabi nga doon sa Biblia, doon sa Psalms 15 na yon, sino ang nararapat o sino bang nararapat na pumasok sa yung templong nasa Sion? Ginawa kong sample dyan, kapag ang isang bata o isang tao, kapag gusto mag-apply ng trabaho, ano ang kanyang pinipirmahan? Resume. Doon na lamang tayo doon sa tinatawag natin na 6 na katanungan. Ano ba yung 6 na katanungan na nakikita natin usually sa resume? Pangalan, address, edad, civil status, ano pa? Date of birth, minsan yung height, di ba? Sa unang tanong, sabi nga pangalan, tama ka. Lalagay mo yung tama. Siyempre, pangalan mo. And then yung pangalawa, address, tama ka na naman. Siyempre, sabi nga, quality of being truthful, Sinong nararapat na pumasok sa yung templo mong nasa Sion? About transparency tayo, mga kapatid. Kasi kailangan yun Kailangan, wala ka at lantad ka, hatihig ka. Totoo ka sa lahat. Ngayon, pangatlong tanong, sabi nga doon, age. And qualified lang is 21. 21 above. Bata ka pa. Nasa 18, 19 ka pa lang. Minsan dinadaya. Hindi man kita ng tao, kita ng Diyos. Unang mali pa lamang yun sa age. Pangalawa, civil status. Maaga ka nag-asawa. Ang kailangan, single. Pang-ilang pandaraya na yon? Pangalawang pandaraya na yon. Pangatlo, height. Excuse lang naman. Yung height, nandun tayo. Ang qualified is 5'3". 5 ka lang. Hindi. Dadayain ko to, kailangan to. Kasi kailangan ko makapag-apply ako ng trabaho Magsusut ako ng Killer Heels para tumangkad ako. Killer Heels na tinatawag niya, doble-doble kasi yung height nun. Pag sinuot ng mga kababaihan yun. Pang-ilang mali na. Nakakailan tama ka pa lang. Pangalan, tsaka yung address. Anong pinapakita sa atin doon, mga kapatid? Sabi nga, quality of being truthful about transparency. Hindi ba babagabag ang puso mo pagdating sa pagsasabi ng tama at mali? Minsan kasi para bang, kaya nga marami pa rin ngayon. Kaya katuruan para sa atin ito. Tandaan natin, God is everywhere. And then sabi nga po rito sa Ephesians 4, pinaka-meaning sa Bible ng transparency, dito sa Ephesians 4:25, dahil dito itakwil na natin ang mga pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi na ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Bagamat sabi nga mayroong mga Kristiyano at hindi Kristiyano talaga na masasabi natin, nadadala pa rin sila sa mga paggawa ng kamalian. Kaya mga kapatid, kaya dito makikita natin na sabi nga iwasan na natin ang mga pagsisinungaling. Tayong lahat ay magsabi na ng totoo sa isa't isa. Bagamat yun, resume pa lamang yun. Papel pa lang yung kaharap mo, tapos hindi pa yung tao. Una-una, sino makakakita sa ginagawa mo? Ang ating Panginoon. Oo. Pero ganun pa man, sabi nga sa mundo, lahat kayang dayain o kayang ibigay ng kaawayan. Pero ipagsusulit ba natin lahat yan pagharap natin sa Panginoon? Hindi, di ba? No? Kaya, pagsusulit natin. Kaya nga sabi, mamaya Sorry. Thank you, Lord. Kaya dito sabi nga about transparency tayo. Dalawang meaning pa na mga mabubuo ng kahulugan ng transparency, tinatawag natin honesty and openness. Ayan. Ako na lang siguro, nung pumasok ako rito, marami pa akong mga bagay na hindi pa hayag noong time na nagsisimula ako tumira dito sa Compi. Pero hanggang ngayon, talagang
alam ko naman, wala na ba naman ako dapat ng patunayan sa inyo at kilala nyo na si Brother Bong. And then pagdating sa openness, magamat may konti pa rin akong mga bagay na hindi pa para bang hayag o lantad para sa inyo. Sabi nga, gaya nga sa kitchen na lang, mga kapatid. Sabi nga ng mga ibang kapatiran ko, ng mga nagmamahal sa akin, kapag ako'y nakikita nila na kumikilos at may mga salita sila na tanong, pero ako'y sadyang tahimik, sabi nga nila, there is something wrong. Totoo naman. Oo, bagamat nasa akin yung bagamat dala rin minsan na sabi nga about the family, yan. Hindi ko nasasabi sa kanila, ano problema, Brother Bong? Hindi ka ganyan dati ha, hindi ka ganyan kahapon. Ano na naman ba nangyari? Oo, bagamat meron akong pinagsasabihan, pero hindi lahat. Pero sabi nga diyan, kailangan, paano ako mabibigyan ng encouraging word? Paano magiging open din ng isa sa isa't isa? Paano ako mabibigyan ng comfort kung hindi ko? Pwede mong itago pala yung damdamin mo dahil dun sa sitwasyon. Pero alam ng Diyos yung nararamdaman mo. Opo. Kaya sabi mo, maging ang katugunan dyan, kita ng Diyos, sabi, walang maitatago. Walang maitatago. Tapos magsusulit pala tayo lahat. Kaya yung ba'y katulad ng nasabi mo, kasi yung pursuit ng transparency ay in a deep sense, ito yung about truthfulness and authenticity. Di ba minsan nga, dahil sa pang-araw-araw nating buhay, minsan nakikimkim natin na itatago natin yung ating mga damdamin. Minsan nagbubunga ng hindi maganda na minsan. Minsan po. Kaya hindi ka na nagiging open, parang gano'n. Parang ganun po. Oo, kaya ang sabi, uy, may tago mo man yan, mailihim mo man yung damdamin mo sa kapwa mo. Di ba minsan nagkakaroon ka ba ng ill feeling minsan? Minsan lang naman po. Pero lahat naman tayo. Opo. Minsan lang naman po. Kaya lang, pwede nating i-hide. Yes. Tapos, para bang nangyayari Pero sabi ng Panginoon Diyos, Opo, hindi totoo ka yan. makakapagtago Pagtago sa sa akin. akin. Kaya kailangan maging transparent tayo Opo, before opo. God. Ayun pala Opo. Kasi ang ibig magiging- mong sabihin. Magiging useful yung pagtuturo about the being truthful mo sa pagiging Kristiyano mo kung hindi ka naman magiging open sa mga kapatiran mo. Yun. Kaya, Pero there are times na meron ka bang reservation? what do you mean reservation, Pastor? Ako binalik sa akin. Ano nga ba, Minister Ernie? Help. Kasi tinatanong ko siya, tapos binalik sa akin yung question. There are times in your service with the Lord na you have some reservation. Yes, we have some of course. reservation. Yes, of course. Then, what's the circumstances behind? Ah, Kasi transparency and truthfulness and the kontra ba o opposite is reservation? Is there? depende po kasi reservation can be good and it can be bad eh. Okay. With positive and negative. Like example, may ginawang mali sa'yo. Okay? As a Christian, it's either papatulan mo o you have a choice, papatulan mo o hindi papatulan. But you have a reservation because you know the person na kung i-confront ko ito ngayon, hindi maging maganda ang pangyayari. So I would rather wait for a while. So hindi yung may ill feelings ako. It's just that I have to let go of this kahit na naging unfair sa'yo. May reservation ako kasi kilala ko siya bilang kapatid ko na I would allow it, sige. Later on, we will talk. Pero not now because hindi niya magiging maganda ang resulta. So yun ang reservation. Amen. Galing naman. Oo, meron din mga kapatid yung tinatawag na vindication or vindicative tsaka vindictive. Ayan. So, ano ba yon? Halimbawa, yung sabi mo nga, meron kang naging something inside. So, kailangan huwag kang maging, tayong lahat, vindictive. Vindictive. Kailangan vindicative. Ang vindictive, no dan ang vindictive. Bumebenga. May kumukurot. Babawi. O bumabawi. Ayun, vindictive. So,
Kaya sabi mo nga, tuloy mo na muna yun Ayan, sa... Yung ano muna, mananagot. Opo, Oo, opo. mananagot. Kaya, oo, totoo yan. Kapag hindi ka kasi talaga totoo rin sa iyong kaharap o sa iyong kapatid, ando to yung pananagutan eh. So Totoo pagka yan. hindi ka totoo sa iyong kaharap at kapatid, ano tawag doon? Para bang andun yung accountability na... Hindi, tawag doon hypocrisy. Opo, parang Okay, gano'n. okay, opo. okay, oo. Pero sometimes, masyado akong totoo sa kanila. So, Kasi ano- kilala na nila ako eh. Truthfulness. Opo. Kilala na nila ako. Kaya nga sabi nga nila madalas, kapag ako'y nananahimik, kapag alam nilang medyo, para bang taliwas ako sa mga, para bang nagiging moody ang dating, kung tawagin. Pero sabi nga nila, there is something wrong. Hindi naman nila ako pinapatulan So, na. ang ibig mong ipahatid sa ating lahat, pwede kang maglihim, magtago sa tao, pero alam ng Diyos, tutulungan ka niya. Amen, Kaya opo, kailangan ang atin naman, truthfulness and authenticity. Opo. Tapos, mananagot, di ba? Sabi doon, pananagot. Basahin mo nga uli. Opo. Dito po sa 4:13 pa rin. 4:13. Ng Hebrews. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Okay. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Oo. At sa kanya tayo magsusulit ng Ayun. ating mga sarili. Grabe na pala yan. Accountability naman yun. Opo, about accountability na. Kaya dito sa Matthew 12:36, sabi rito, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. O, di ba? Kaya sa 37, pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Ibig sabihin, What is in the heart minsan lumalabas sa puso, sabi mo? opo. Para bang dito sa Kawikaan 4:23, ang puso ay ingatan mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bagamat ako yung minsan na tao yung wala ring preno sa pagsasalita. Pero by the grace of God napipigilan ko na nga talaga. Bagamat, kasi ako rin napahihirapan sa buhay ko noon hanggang sa pagtulog ko eh. Kaya pagising ko sa umaga, wala na ako ibang binabanggit kundi thank you Lord, thank you Jesus, ito na naman ako sa bagong simula at bagong buhay, bagong pag-asa na bibigay mo sa akin. Lagi mo ako i-guide Lord ha. Oo, bagamat minsan para bang hindi ko pa rin maalis, hindi ko sinasabing hindi maalis, kayang-kaya naman. Oo. Kasi itong mga katuruan na ito sa pagiging totoo sa buhay, na Diyos ka mananagot eh. Totoo yan. Lagi na lang nandun kagad yung puso ko. Palaging, Lord, sabi ko, ingatan mo ako palagi, Lord, ha? Ingatan mo ako, Lord. Awitin yung awit mo dyan, di ba? Thank you, Lord. Sige, awit po ako mga kapatid. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalamhan nito. Dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaan
mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gaya ni Haring David sa Psalms 119, ang sabi nga po rito, ang banal mong kautusan, sa puso ko iingatan, para di magkasala laban sa iyo kailanman. Thank you, Lord. Amen. So, glory to God na yung the omnipresence of God para sa mga, sabi ni Minister Arnold, a warning. Sabi nga ni Minister Bong, mananagot tayo, lihim man yan, o alam ng Diyos lahat. Kailangan natin maging transparent, transparency. Sabi ni Minister Ernie, ang God's, yung attribute niya is God's complete knowledge and care. Alam niyo, meron ako napag-aralan, huli na lang, itong the omnipresence of God. Sabi nga natin, kailangan ng ating pagtugon, revere God, worship God, praise God, and full of gratitude, as we learn about Him and bring Him glory, So yung isa dito, yung it is a powerful and glorious incentive for holiness. It is a powerful and glorious incentive for holiness. Kaya, di ba, Minister Ernie? Opo, totoo So, po amen. yun. Pag sinabi mo kasing incentive ay isang pribilehiyo na tinatanggap mo upang ikaw ay buuin ng Diyos dahil sa pagkakilala mo sa Kanya. Because the presence of God is the revealing of God to the person. So the more you are conscious of the presence of God, the more God reveals Himself more and more to that person. And there's only one reason for that, is for you to become like Him. Amen. Sabi nga, be perfect as your Father in Yes, heaven is perfect. tuntua ako dun sa napag-aralan ko na it is a powerful, but the gospel is God's power to save. It is a powerful and glorious incentive for holiness. How true. Kaya kapag itong attribute na to, all those, sabi nga, a warning, an encouragement, it is God's complete knowledge and care for us Christians. It is a comfort because He is there. He will be with us till the end of the age, so on and so forth. Tapos tayo, para bagang ang gandang motivation, pag na-realize mo na it is a powerful and glorious attribute that will move us or wrought about holiness in our lives. May mga may birthday. Today is August 1. Oh, thank you, Lord. 2024. Thank you, Lord. Ilang months na lang? Para mag-bare months na. Oh, thank you, Lord. August 1, 2024. Happy birthday, Sister SP Sahol. Handaan niya sigurado bukas sa karangalan. Sister Marlene Neo. Yan. Sister Marlene. And then Sister Jem Cocampo. Graduate na rin tong batang ito. Si Jem, alaalaga doon nila Tito Mon tsaka ni Yeye. Oo. Apo. Apo ni Lola Evelyn. Apo ni Lola Evelyn. Happy birthday! Enjoy your day! Pasok, battle bomb. Happy birthday
Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, Lord. Enjoy your day. Amen. We will end with this song. Okay, marami tayong mga Baguio, August 26. August 24. Tapos sa City Lights Hotel gagawin. Tapos sa East Anniversary. August 18. August 18, Ano, yes. ha? Okay. LSS, meron din sa Metro Manila tsaka sa probinsya. Apo. Ito, we will end up with this song. Okay. Amen. Your presence, O Lord, your presence, O Lord, is all that I desire. Your love for me, my Lord, embraces my soul. Your presence, O Lord, your presence, O Lord, is all that I desire. Your love for me, my Lord, embraces my soul. With every beat of my heart, with every breath of my life, I live for you alone. Your presence, O Lord, brings joy to my longing soul. With every beat of my heart, with every breath of my life, I live for you alone. Your presence, O Lord, brings joy to my longing soul. Thank you, Lord. God bless Ayan. us all. Para sa God ating bless repeat us. new song of the week, Jesus, tunay ang pag-ibig mo, composed by Minister Ariel Borja. Amen. God Thank you, bless. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ika'y lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumbos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema.
Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ika'y lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag papabayaan. Yan ang samo ko. O Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Pupurihin, sasambahin kita. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2.